ako, nakita ko po yung katawan ko po na parang naglalakad na lang daw po ako. Akala ko po, namatay na po ako eh. And I think to myself, what a wonderful. Hello, Jeff. Hello. Ito po. May inumin ka ngayong gabi. 1, 2, 3. Tatlong gamot yan. Alas 8. Nainom mo na yan? Nainom mo na? Hintayin ko po mag-8 po. Huwag mo kakalimutan, ha? Baka nakakalimutan mo na naman. Apo. Labas ka nga ng konti doon sa para magka-signal ka. Huwag ka muna dyan sa kwarto. Apo. Tingnan natin yung 8 o'clock. Kaninang alas 8 ng umaga, uminom ka ng gamot. Apo. Tapos 2 times a day, 30 minutes. Yung 30 minutes mo before breakfast, nagagawa mo yon? Hindi ko ako na kaninang umaga eh. Apo. Ano na inom mo? Basta wag mo tatawagan ulit kita mamayang before 8 ha. Nag-alarm ka ba? Mag-alarm ka nga ng alas 8 ng gabi. Hindi naman po. Mag-alarm ka nga ng alas 8 ng gabi. Maglagay ka ng alarm. Halimbawa, alas 8. Ilalagay mo dun sa alarm mo kung anong gamot ang iinumin mo. Ha? Gawin mo nga yon. Nag-aalam po ako. Nag-alarm ka? Pag umaga, may alarm ka din ng alas 8 ng umaga para tapos ilalagay mo yung gamot. Apo. Okay. Kailangan ha. Yung mga sinasabi ko, intindihin lagi, Jeff, ha? Para mabilis kumaling, ha? Naintindihan? Ha? Hindi pwedeng upo-upo lang tayo tapos hindi naman ginagawa, ha? Kaya kita minomonitor ng ganito kasi may na-skip ka na agad, eh. Ha? Pag sinabi ko mag-face mask, hindi naman yun di ba? Pag andyan dyan, pwede ka namang hindi naka-face mask na pag andyan dyan laan sa kwan. Pero pag kalalabas ka, lalo na at malalapitan mo si Gerald, konting ingat. Pwede naman yung na-message mo na ba ang school mo? Apo. Ano sabi nila? Kailangan po ng po, yung sa mid-shirt po. Pwede nga ako daw magpasa nun, kaya lang, kailan ko ba pwedeng ipasa? Kasi paano? Kahit anong araw po. Kahit anong araw daw, siya sige. Tatry ko bukas pagkagaling ko ng Manila. Ha? Nasa atin naman. Nasa iyo ba yung kopya ng MedCert? Or na kay Kuya Alan? Andito po. Nasa iyo. O kung yung iwawala ha? Bakit parang sinisipon ka? May sipon ka? Ay, wala po. Wala po. Bakit parang na ganun ka? Nangangati lang po yung ilong ko pa. Wag kakamuti ng ha? Baka magdugo yung ilong. Apo. Gusto ko sana makausap si Papa mo. Tumatawag ako kanina. Hindi nasagot. Anong kinain nyo ngayong hapon? Po, yung nagluto po ng karne po. Anong kinain nyo kanina? Nagluto po si Gerald po ng po. Nagluto si Gerald ng Yung karne po. karne. Sige. Dami pa kayong pagkain. Opo, madami pa po. Yung karne, kasi nakita ko kanina huwag nyong ihahayaan na naka-expose lang ng ganon. Pag nakakuha na kayo, ilalagbalik yun sa freezer. Ha? Para hindi, masisira yung pagka, si Gerald na nagluto.
O sino yung kausap mo kanina sa phone? Parang hindi ba tatay mo yan? Ang alin po. May kausap ka kanina Hindi po, sa cellphone. natawag po si Jillian po kasi yung kapag dumaan daw po yung balot po. Sino? At si Jillian po, natawag po si Jillian. Sinong Jillian? Anak na Joan? Opo. Pag dumaan yung Ang balot. lang po pa ako. Kala ko taga Davao yung kausap mo. Kala ko si papa mo. Hindi po, wala po kong Sabi, concept sa i-message mo ulit si papa mo na kakausapin natin, ha? Kakausapin ko. Kasi napunta ako sa kanya, hindi siya nasagot eh. Sir Jeffrey ha, wala nang nai-skip na gamot ha? Opo. Sure yan, wala? Magsabi ka agad ng totoo kapag ka mayroon na-skip. Hindi po, wala po. Wala na. Kasi yung una, di ba, may na-skip ka daw, sabi ni Kuya Alan. Kanina, nagpa-check ulit kayo, di ba? Bukas daw ang result noon. Opo, bukas po ng 8 po or 9 po. Sasama ka ulit ba doon or si Kuya Alan na lang daw? Nung una po, si tatay lang naman po yung kumuha ng result ko po doon. So hindi ka nasasama. Depende po kung isasama po ako or... Pero yung isang test mo kasi na galing sa Makati, wala pa ano? Ano po, 19 pa po. 19 pa? So sige, medyo matagal pa pala. Sige na, magpahinga. Huwag magbabal sa cellphone ha. 8:30, iwan ang cellphone dyan sa may ano ha. Para hindi masyadong focus sa ano. Ha? Pero nakakapag-online class ka ba? Ano ba sabi ni ano mo? Ng prof mo? Hindi po. Ano sabi ng teacher mo? Sabi lang po, pagaling lang po at saka yung sa mid-cert po. Yung med-cert pwedeng pagkabalik mo na school. Hindi po, parang ipakita po or pre-iba po na na-hospital po ako. Sige. Dadali na lang doon kung ano. Kasi bukas magagaling pa ako ng Manila, baka hindi ko may ano. Di, pasuyo mo na lang kay Kuya Alan. Ha? Bibigyan ko na lang din ng instruction si Kuya Alan. Ibigay mo na lang. Kasi pa Manila ko bukas, alas 6 kasi alis ko eh. Kasi yung med-cert mo, kakakuha lang din natin, di ba? Opo. So sige na, magpahinga na doon. At yung gamot ha. Kakalimutan, alas 8. Tatawag ako sa'yo before 8. Sige. Sige po. Okay, bye. Sige po, bye. Bye-bye. Mga kabayan, so, yun nga, ito yung ginagawa natin nga pag-monitor kay Jeffrey. So, malapit lang naman, dito na naman si Jeffrey. So, ang ginagawa ko, tinatawagan ko na nga lang. Kapag hindi ko sila nakita dun sa CCTV, kasi minomonitor ko sa CCTV kung nainom eh. So, tinatawagan ko talaga. So, katulad ngayon, meron siya kailangang inuming gamot. So, imamonitor natin. Kasi ayoko na hindi niya may inom yung gamot. Kailangan sa batang ito i-monitor. Kasi hindi po pwede na hindi siya gagaling at hindi po pwede na hindi niya inumin yung gamot. Kasi sayang ang lahat. Sayang ang lahat ng mga pinaghirapan kung magkakasakit lang ulit siya. Unang-una, masasayang yung effort niya. No? Sa pag-aaral niya. Kasi totoo. Dahil kung magkakasakit siya, sayang naman. Unang-una, matalino yung bata. So, gusto natin talaga, lalo ni Pugong Biyero, makapagtapos ng pag-aaral itong batang ito. And tayo naman bilang foster parent niya, foster family niya dito, hindi ginagawa natin ng paraan. So, hindi ako makabisita doon ngayon kasi si Mami PB nagkasakit din. So, kagabi akala ko isusugod din namin sa hospital. So, thank God dahil naging okay naman yung pakiramdam ni Mami PB. So, minonitor din natin. Actually, hanggang kanina nakatulog din ako ng umaga. Kasi medyo napuya tayo. And kakamustahin natin si Mami PB kasi okay naman na siya ngayon. Yan, sa totoo lang mga kabayan, sabi ko nga sa inyo, marami rin tayong iniintindi pero hindi naman ibig sabihin noon pinapabayaan natin itong mga scholars natin. So, buti na lamang may mga cellphone pwede natin silang tawagan, kamustahin para ma-monitor natin yung pag-inom ng gamot nila. So mamaya tatawagan ko na lamang
para masigurado na iniinom niya yung gamot niya. And kahit nasa Davao tayo or sa man tayong lugar, gagawin ko na lang din yon as a routine na palaging tatawagan para inumin yung gamot niya. Yun yung magiging trabaho natin. Kung kailangan natin gumising na maaga para tawagan sila, gagawin natin. Yun talaga yung the best way na nakikita ko para mainom ng proper yung kanilang gamot. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Ay, so dito kami ngayon sa Dirty Kitchen. O, yan si Mami PB, kamusta ka na? Okay, muntikan na rin namin siyang dalhin sa hospital kagabi. Buti naging okay na. And si Ate Joanne. Si Ate Joanne ang dito, nag-asikaso din kay Jeffrey nung anong araw ba yun? Last week? Isinugod Webes ng gabi. Isinugod si Jeffrey. Na-ER si Jeffrey. Webes ng gabi. Ano ba yung nangyari kay Jeffrey no, Ate Jo? Nasa CR ako nun eh. Tinawag lang ako ng inay. Sumilo si Gerald sa kanya. Tumatawag. Tapos dahil na ako lumabas ng CR. Sabi ko, nagak ako. Si Jeffrey daw, dahil ako ng sa kabilang bahay, doon sa kanila. Tapos sabi ko, ano kakakong nangyari? Tapos niya sabi ni Gerald, tutulog na daw sa Jeffrey. Tapos nagising daw si Jeffrey, sabi sa kanya, sabi na, anong nangyari sa akin? Sabi niya, bakit daw? Tapos maya, yun na nga, sumakit na yung dibdib niya. Para siyang nahirapan bang niya. Tapos yun na nga, dahil siya lumabas. Tapos yung pala, ang kwento pa pala niya, bago siyang magising. Nakita niya daw sarili niya. Naglalakad. Bago siyang magising. Sabi niya, akala ko, patay na ako eh. Oo. Kwento niya bagang ganun. Ganito rin Jeffrey yun? Oo. Na nakita niya sarili niya? Bago siya magising na Nung mangyari yun? nangyari yun, sabi niya, akala ko ate, patay na ako. Sabi ko, bakit? Nakita ko yung sarili ko, naglalakad ako. Yung sarili niya daw, diba, ito, higaan niya. Para, diba sabi ko sa inyo na nangyari sa akin isang beses? Talaga? Nakita niya daw sarili niya. Akala nga niya patay niya, kaya sabi niya kay Gerald, pare, ano nangyari sa akin? Sabi niya ano nangyari sa iyo? Kasi parang naano siya, nahirapan na siya, uminyang sakit na siya dito, tapos biglang lumabas na siya. Tapos yun na nga nangyari. Tapos yun nga, nung pinuntahan ko nga, nakita ko nga yung sitwasyon ni Jeffrey. Kaupo nga siya dun sa labas. Sapo-sapo niya nga yung dibdib. At ayun nga, nakita nga namin ganun sitwasyon nga. Na hindi nga maganda, kailangan may isugod sa kaya Hospital. sa Hospital. oo, sabi ko, kaya nga sabi, siyempre tarantara rin kami, tarantara rin ako sa sitwasyon, nakita ko kay Jeffrey, na nahabag din naman nga ako dun sa bata tapos sabi ko, ano pa ako gagawin? Sabi ko, tawagan mo pa ako yung titoon Jake, ano pa ako gagawin natin kay Jeffrey? Kailangan na, yung time kasi niyo, kailangan na talaga siya na isunod sa ER. Kasi yung sitwasyon niya nung time na yun ay hindi niya normal.
talagang ano na, kailangan na siya isulot sa ila. Na, hindi sa akin ikwento ni Jeffrey yan. Nakita niya sarili niya pala. Oo, ulit-ulit na Parang nakwento nagal- yun. Para nagala yung kaluluwa niya. Oo. Sabi niya, ba't naglalakad daw yung, nakahiga daw siya, tapos naglalakad daw. Sabi ko, ate, labot ka naman bata ka. Sabi niya, oo ate, akala ko nga, patay na ako. Sabi ko, wala kang bata ka. Kaya tapos yun na nga, may sakit na yung dibdib daw niya. Dahil na siya lumabas, yun na, yung mga nangyari. Naginip siguro na siya nun. Ano? Pero kagagaling lang dito nung nangyari siya, dinala yung cellphone, yung mga taon-tawa pa nga yung dalawa, yung mga bibiro pa yung dalawa. Matulog na kayo ha. Kasi sinaway ko yun dahil nakahubad ng damit. Sabi ko wag ka, si Jeffrey, sabi ko wag ka maghubad ng damit kasi mamaya hinga malamigan. Kasi diba yung batang yun kasi natutulog talaga yun. Lalo sa nakabukas ang aircon, nakahubad pa. Yan. Grabe ano? Naano niya pala yun? Pero nung hapon, sabi niya sa akin, dahil pumasok ka dito nung hapon, napakain ko nga ng sopas. Sabi niya, ate, nangihina ako, pagod ako. Bakit ka ako napagod? May sayaw kasi sa nag-practice Sa daw school. sila ng sayaw maghapon. Yun nga. Hinang-hina daw siya. Sabi ko, ikaw ako magpahinga. Kung ano nanghihina. Kasi yung, mo rin siguro kako pagod na pagod nga yung bata. Oo. Yun nga, pagod siguro ang mainang yung bata. Diyos ko. Oo, Buti nga. makikita mo Hindi na naman yung yung... nakabalik dito dahil kakad mo ba di kasagdaminda. Sabi ko nga, Ah, ay kasi pinadala namin yung sopa sa kabila. Sa pagod na noon, hindi na hindi na nagmerienda. Siguro pagod gawa ng sunod-sunod. Isang buwan yung kanyang practice ng sayaw na yun. Oo. Minsan alas 8 na nauwi. Madaming ganap din sa school kasi pag may ginagawa pa silang mga karate. Sabi niya, nagagawin pa nga ako. Kaya nga parang yung week na yun, ilang week yun po, busy yung batang. Kaya nga, patanda-patanda nga daw siya. Tapos siya, nagpahinga. Tapos si Pauline. Ano Pauline? Nagpaka namin yung niya sa Yung past na mga lab results. Oo, yung mga record niya sa damitan. Doon mo nakita yung mga gamot na hindi niya iniinom. Oo, yung ko yung nakita. Sabi ko, ang dami pa nitong gamot na ito. Hindi niya iniinom. Hindi niya naiinom. Kaya nga ngayon, tatawagin ko ulit ka kung mamaya mag-i-8. Tatawagan kita, sabi ko. Nung April pa yun, nung birthday pa ni Lenny, na-best, nawala yung gamot na yun. Kaya nga, April pa yon hindi niya. Kasi ang first kasi nung sila ni Kuya Hernan, hindi niya na rin ininom. Oh. Nung paalis na sila kasakay sa tricycle na rin, ate, tita, lola, alis na ako, sige ka, ingat kasi. Bye pa niya, bye. Sabi, bye-bye. Sabi na ko nung gabi ka pa naman, hindi kami makatulog at kami natahanga parang Sabi, may tatawag sa amin, yan ang nalaala namin. Nababalisa na kayo noon kay Jeffrey. Sabi ko, gusto naman na ako yung Ako na may napaik din ng gabi nito, nakakaawang kakong batang iyon. Nagulat na nga din at ang tatawag ng si Vera. Sabi na, ako agad ng sabi na, Lula, ika, sabi si JT, lakas na lakas pa naman sa salitang na ako niya doon. Diba? Kaya tinawagan yun. Tapos nga, tinawagan ko na yung kuya PJ. Kaya niya na ba yun. Kagulo na nga kami dito. Parang namamaalam siya nung hapon. Parang Ayun. alam. Sabi niya, ate, bye-bye. Nagbabit ang ganda. Sabi niya, parang inaano niya sa sarili na, okay na ako, okay na ako. Diyos ko, bata na yan. Ang kinakabahan nga. Kaya sabi ko, Diyos ko, bata ka. Sumunod ka sa akin. Uminom ka ng gamot. Talagang first time ko magkita. Parang ko, So yun mga kabayan, nagulat ako sa kwento ni Ate Joanne. Kasi totoong nangyayari daw yan. Kasi ako personal po, nangyari sa akin yan. Personally nangyari sa akin yan. Na parang nakita ko yung sarili ko na. Di ba lalap ko na kwento ko yun? Yung palagi ko nakikita yung sarili ko nakahiga, tapos parang nagagalaw yung kaluluwa ko. No?
So, yun po yung nangyari doon kay Jeffrey. Pero nakakatakot kasi. Tapos may ganun pa siya, no? Nagkasakit. Pagkagising niya, doon nangyari yung mga sintomas. So, medyo nakakatakot. So, tawagan natin si Jeffrey ngayon dahil i-remind natin siya para sa kanyang gamot. Kasi alas 8 na rin eh. Hello, Jeff. Hello. Dito. Oh, inom na ng gamot? Opo, malapit na po mag-iinit na po. I-prepare mo na yung inumin mo para di makalimutan. Bakit? May kinuwento sa akin sa Ate Joanne. Nung gabi daw na bago mangyari sa iyo yun, nakita mo daw ang sarili mo na nakahiga? Opo. Kaya po naiyak po ako ng time po eh. Oo. Nakita mo yung sarili mo na nakahiga? Ano yung parang yung kaluluwa mo? Ganon? Nangyari din sa akin yan eh. Nangyari din sa akin yung ganyan. Ano sabi mo nung nakita mo yun? Okay. Ha? Nanaginip po ako. Nakita ko po yung katawan ko po. Na parang naglalakad na lang daw po ako. Akala ko po, namatay na po ako eh. Tapos bigla na lang po ako nagising. Tapos dito na ako lumabas. Tapos pagbalik po sa kwarto, pag tinigiral sa akin yung mata ko, itim na daw. Tapos parang yung bibig daw, yung parang Hello? parang patay po sa akin. Ano? Yung mata mo, itim na itim? Opo. Tapos yung bibig mo, Yung parang patay na po, ganun po. Yung parang wala patong ano po. Kasi bigla po akong nagising po kasi nakita ko po yung kaluluwa ko daw po. Na naglalakad na lang daw po ako. o kaya nga ano ha, sundin ha, uminom ng gamot. Ha? Gagaling ka na, huwag mo na isipin yun. Kaya natakot ka? Opo. Nag-iyak. Takot po ako. Nag-iyak siya. Parang namatay po. Huwag ka nang matakot. Kaya namin mo yung gamot mo ha. Ha? Alam ko po yung time ko yun, namatay na po ako. Kasi naisip ko yung dugo po yung sa bunganga ko po. Okay, pero ngayon okay naman na, di ba? Hindi naman na nangyayari. Wala na yung mga ganun sintomas. Wala na po. Oh, sige. Inumin mo yung gamot mo ha. Ha? Dito pa rin po sa ito po yun eh. Oh, ha? Imagine, dito yung parang nayak din pa ako sa kasi mga po eh. Oh, normal yun. Mag-isip. Pero huwag masyadong isipin. Tulungan mo yung sarili mo. Kaya nga palagi ako nag-remind eh. Kailangan yung gamot. Palaging ganito. Gamot. Jeffrey. Uminom ka ng ganyan. Ha? Ngayon. Inumin mo na yung gamot mo. Alas 8 na. Sige na. Huwag ka na mag-iyak. Mamonitor ko yung pag-inom mo para sige na. Inumin mo na. At pag mag-relax. Alam mo kung anong inumin mong gamot, ha? May listahan ka? Opo, mayroon po. Siya, sige. Inumin mo na. Sige, bye-bye. Sige po, fine po. Tingnan nyo. Hanggang ngayon, hindi iniisip niya pa nga din. Siyempre, hindi naman po biro yung pinagdaanan ng bata. Nakita na lang daw niya na yung kaluluwa niya naglalakad. Tapos itim na ng bibig niya, pati yung mata niya. Nung nakita siya ni Gerald. And so at least ngayon mga kababayan, okay na siya. At maganda naman na yung pangangatawan kumpara noong nasa sa hospital siya at isinugod siya. So tayo naman kagabayan natin katulad ng ginagawa natin.
palagi natin tatawagan kung nainom na niya yung gamot. No, kapag ka yung oras ng inuman niya. Kasi every 8 lang naman din eh. 8 before meal, tapos isang 8 o'clock, then 8 naman ng gabi. So, bagay siguro mag-alarm na lang din ako sa cellphone ko para, kasi si Mrs. natutunan ko yun sa kanya. Kasi di ba may mga maintenance ako. Ang ginagawa niya, nag-alarm siya sa cellphone niya, tapos tatawagin niya na ako. Nainom mo na yung gamot mo, ganyan. So, yun yung gagawin natin. And again, yung prayers, mabisa din yun. Kaya inihiling ko po na patuloy natin isama sa mga panalangin natin si Jeffrey na maging mabilis yung paggaling niya. And kami naman dito, gagabay rin sa kanya. And maraming salamat po ulit sa mga walang sawang sumusuporta kay Jeffrey sa scholar. Siyempre kay Pugong Bihero. Maraming salamat sa sponsor po ni Jeffrey, kay Tita Jasmine Quickson, kay Tita Devi Obata, and kay Sir Will Puni. Maraming salamat po sa inyo. At pala po nga mag-alala, dahil palagi ko po bibigyan ng update patungkol sa kalusugan ni Jeffrey. Maraming salamat po. Buti na lang may solar light tayo. Huwag na kayo matakot. Available na po ating emergency light. Ito po ay mayroong USB charging. Po kayo mag-charge ng cellphone po dito. Mayroon po itong magnet na pwede niyong idikit bubong ng bahay niyo. Ito po ay pang-emergency. Pwedeng dalhin kahit saan. For our